Sa pagdadialysis, walang suspension. Kaya kahit nakakatamad maligo, kailangan maligo. Kasi pag di ako naligo, lalo ako nilalamig. Pag naligo ko, feeling ko na-reset yung katawan ko. Hindi na ako lalamig eh. Nung Sabado, maaga yung dialysis ko. Nag 7:30 AM ako. Tapos, kanina, chinat ako na pang 5 PM sana ako today. Kaya lang, nirequest ko, sabi ko na, baka hindi ko na kaya yung mahintay yung 5 PM. Kasi hinihingal na ako. Since maaga yung dialysis ko nung Sabado. Tapos, malilate pa ako ngayon. Meron akong nasal septum. Nasal septum ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta yung tabingi yung ilong ko. So, ang resulta kasi ng ganon, yung ilong na tabingi, laging barado. Tulad ngayon, barado siya. Wala siyang sip-on. Wala siyang kahit ano sa loob. Barado lang siya. Hindi ko alam kung bakit ganon. Pero sabi ni Doc, ganun daw talaga pag isa rin sa dahilan kaya nagbabara yung ilong ko dahil sa tabingi yung ilong ko dahil dun sa may problema na nag-enlarge yung part dito ng ilong ko, may enlargement. Hindi siya enlargement. Malaki na talaga siya kasi inborn siya. Yun, inborn na ganito yung ilong ko. Pati sa ate ko ganun din, tabingi din. Nakita yun sa CT scan ko. Yung kaya laging barado yung ilong ko, hindi ako nakakahinga ng maayos sa ilong. Sa bibig ako humihinga. So, pag sa bibig humihinga, natutuyo yung lalamunan. So, ang ending, dahil natutuyo ang lalamunan, panay ang sip ko ng tubig. Kaya, ayun. Hindi naman ako sumusobra sa 1 liter. Kaso, wala eh. Parang mabilis ako maipunan ng tubig. Feeling ko nga yung mukha ko ngayon, yung waga eh. Tingnan nyo. Pero, dito, nag-iipon yung tubig ko. Yan, sa thighs ko. Tahan nyo naman, ang laki na. Crispy pata. Yung ampayat mo, pero ang laki ng mo, hita mo. Gano'n mo. Yun, so, ganun siya. Ang hirap na barado yung ilong kasi hindi makahinga ng maayos. Kaya yung tulog ko, 2 to 3 hours. Kailangan, yung tulog na nakahiga, 2 to 3 hours lang. Kailangan ko nang umupo kasi nga, nagbabara na yung ilong ko. Nahirapan na akong huminga. So, ganun siya. Kailangan ko nang mag-dialysis. Nagtatawag pa ng sidecar yung father ko para maghatid sa akin. Pang winter ko to. Nung nagra-rides pa ako, tsaka nagtatrabaho pa ako sa Tagaytay. Sobrang lamig doon. Ito yung jacket ko. Kapal to eh. Sakto, malamig ngayon. Ngayon ko na lang ulit masusuot. Pero hindi ako magra-rides. Sa sidecar lang ako. Kapal niya, no? Diba? Kapal. Parang nasa Baguio. Nangontrata ako ng sidecar. Kanina yun. Ay, si Papa pala nangontrata. Darating kaya siya, 12 na eh. Malilate. Baka malate ako. Malapit lang pala. Pala ako malilate. Paakyat kasi yung lugar eh. Kaya nahirapan si Kuya. So, malapit lang po. Binago na ni nurse yung tusok. Bagong bala. Hindi nyo sinabi mas masakit pala yun. Success. Wala pa si tatay.
Sabi ko, 5:30. Tapos kinuha ko yung number niya. Hindi naman nasagot. Wala pa, patay. Hindi talaga nasagot. Papasundo na lang ako kay Papa. Yan na siya. Tara. Yan. Nagkatuwa ba rin? Nagkatuwa ba rin? Oo. Takot si Starly. Bakit? Grabe yung gutom ko ngayong araw. Binigyan ako ni Doc Nadine ng cupcake. Binigyan ako ni Nurse Mika ng Oreo. Tapos may baon pa ako. Tapos pag uwi ko, gutom pa rin ako. Eto, nag-iinit ako ngayon ng ulam namin. Grabe, nakakagutom. Ba't ganun? Tapos yung pader namin, umiiyak pa. Wala nang tigil sa pag-iyak. Kagigil. Oh, yan ang pader namin. Umiiyak. Kaya ganyan ang itsura. Naamag na yung ibang ano. Ay, amag ba yun? Yung ibang gamit. Sobrang nakakagutom. Yan ang kakainin ko. Favorite part ko sa chicken. Tapos, ito na lang yung natirang gulay. Kaninang tanghali po kasi namin to ulam. Yan. Ang ulam na to ay pininyahang manok. Kakain muna ako. Thank you for watching. Peace.